for lesson today on the course Technology for Teaching and Learning, Mobile Learning and App-Based Learning. Ating topic for today. And I will go right away dun sa ating pinaka-topic. The rise of mobile learning. Mga educators dito, no? You have been witnessing this one. Yung pag-transform ng education by we are now flexible in teaching modality. We can teach online. We can teach different lessons, delivery mode. The students can access the lessons. Pag hindi masyadong narinig, they can upload the lessons. Pag may mga bagyo, typhoon or school cancellations, we can go online anytime, anywhere. Ang student ko nga example, I have classes ng 7:30, then they are still not yet home. They can attend my classes kahit nasa bus. Sometimes I can also do my lessons pag ako nasa Grab. May mga time kasing alanganin bago makadating sa bahay, alanganin mag-classes. So sometimes I do my classes while I'm in transit. Pag nasasakyan, kaya pag umuwi ako, dapat naka-Grab o naka-taxi. Hindi pwedeng driving kasi yung travel time ko pa uwi. Sometimes I conduct my lessons while in transit. So anytime, anywhere. Meron tayong mga asynchronous. So dito sa school. Sa senior high school ko ganun din, no? We can do asynchronous classes. Pag sa ring asynchronous, they can access the lessons anytime, all the time. Synchronous versus asynchronous. Because of mobile learning, no? They have the gadgets. And the concepts in learning of the mobile devices, even your laptops, tablets, and we have the micro learning as well, bite-sized learning, the modular na, tulad sa college, we conduct modular classes, bite-sized learning. Pero sa ating sa BMC merong klaseng modular. They can attend their lessons modular. Kasi sa kanang university, they can enroll just 2 subjects, just 3 subjects lang, and they are at home attending classes. Meron ding gamification na ginagawa na kahit sa university. Ito ginagawa ko rin sa using SAP, yung apps na system na SAP, systems, applications, and products. Pag yung klase ko ay example, accounting and inventory management, ginagamit namin yung SAP para sa kasing simulation ng isang actual business. May warehousing, may delivery, may supply chain, may cashier. Ang ginagawa namin para sa contest. We can do this contest within the university. We can also do the contest with players or students from other countries. And sa ating mga classes din, meron tayong mga interactive games na pwedeng gamitin, PowerPoint-based na mga games before the start of a lesson. Ito yung ginagawa namin sa klase. Parang parang icebreaker before the start of a lesson. We have this one na naglalaro, no? Parang exercise na rin siya kasi it involves physical activity and also cognitive kasi nag-iisip din sila. So parang we are doing 2 things in one game. Okay, and technology enablers. Isang ating topic now is mobile. May mga lessons that we can conduct through mobile, no? Kahit tayo nasa
nasa classroom sa dito sa atin asynchronous sometimes yung after the pandemic, ang ginawa namin sa university dito sa school na the students were given the leeway, what do you call this one, the options na they can attend on site and they could attend on site, they could attend online before na. Sabihin, example yung prop ako nasa classroom, meron din mga attendees face to face na. Pero naka-record ako, may camera. Para yung mga nasa bahay na uma-attend, they can also view yung lessons namin. Ayan. That was before. Ngayon kasi, hindi na pwede yung kalahati ay nasa bahay, tapos kalahati nasa classroom. Ngayon kasi, lahat ay nasa classroom. Then first 9 weeks ay nasa bahay. Then last 9 weeks ay nasa classroom, face-to-face, no? Dati may option silang dati. Pero ngayon hindi na. Sabay-sabay na lahat yung ginagamit. Seamless ang kanyang seamless. Para sa akin, that was seamless Pag home base ako, seamless kasi without going outside, I just upload lessons. Bahala sila kung sila ay attend or hindi. And another thing dito, interaction with the learners. May mga students na pag face-to-face masyadong mahihain. But I have noticed na pag kinakandak yung classes online, they interact more. More interaction para sa mga mahihain, Yun nga, kasi nakakusang camera. But what is important, they are reciting, they are asking questions, they are participating na hindi nila ginagawa pag sila ay nasa pag face-to-face yung aming modality. Okay, so isa ko namang school, students ko, example, dito sa Pilipinas ay umaga. Baka estudyante, madaling araw umattend Example, sa Toronto sila. Sa Toronto, Canada, madaling araw Sabi ko, ba't madaling araw ka umattend? May pasok ko mamaya ng umaga. Kasi online, Online yung aming classes. Sometimes, asynchronous. At one time, minsan, online, synchronous. Pag kunti lang yung estudyante, example, sa isang university, pag kunti lang yung estudyante, I will meet them first time, synchronous online. Pero pag yan ay medyo nagtatagal na, yung last few meetings namin, na siya? Online, pero asynchronous. Kumbaga, I will just upload the materials, the syllabus, will upload the PowerPoint, I will upload the activities, modules, then it's up to them if when are they going to access to open yung mga uploaded na mga materials. Ganoon din sa sa high school, Although my deadline, example, I'm using Google Classroom. Although my deadline yung submission, pero sometimes I open naman I let them access for 1 week. Tulad ng ginagawa dito sa atin, di ba, sa MS Team. Although I have deadline, but sometimes I can reopen yung mga link, example, 1 week. 1 week siyang naka-open. Okay, and mobile learning encompass various app types. Marami tayong ginagamit. Pakita ko may mga ginagamit na apps. Depende sa different educational needs. Example, pag hawak yung mga grad school, hindi ako masyadong gumagamit ng mga apps kasi grad school asynchronous, tapos modular, Walang masyadong interaction sa graduate schools mga estudyante ko. Pag sa pag sa high school, mga senior high school ko, yun, mas madalas ang gumagamit ng mga apps sa klase. Kasi itong mga high school, ito pa yung mga mga mainipin, mabilis mainip, tayo sa klase, palagi nagto-toilet. So we should be doing something na to make them stay sa kanilang mga upuan. Pag boring yung lessons, pag isang puro textual, wala kayong pag-games, ngayon nagtatayuan mo ngayon So meron kang pang-glue sa kanila na
They should be staying doon sa doon sa kanilang mga upuan. Ganun din sa ganun din sa online. Example, may mga ginagamit akong mga tools like sa face-to-face, yung pinagawa ko sa inyo last time na Kahoot. Yung Kahoot, marami siyang mga options din eh. Hindi lang sa pang quiz, pwede sa interactive games, kaya lang siyempre mayroon if you want to access all the features ng Kahoot, siyempre meron siyang bayad na. Pero po mga free version lang, meron din mga activities, pero limited din yung doon, yung gamit. Ayan, so meron namang mga skills development na. Example, sa klase may mga interactive games akong PowerPoint based na pina-flash sa kanila. And for example, I want to develop their teamwork, team building skills na. Meron akong pinapagawa sa kanila ng mga interactive games, no? And if I also want them to develop their example communication, conversation, ang pinapagawa ko naman yung mga video recording. Ibang mas mag-newscasting sila using Canva. They will shoot your video either by group or individual. At least na-develop yung kanilang communication, yung susulat, pronunciation. Then meron din activities na pang team building, pang teamwork. Ito naman yung example using Padlet. Padlet is interactive, parang bulletin board na they can interact. Para sa post-it, yung mga post-it natin. Pero ito ay online post-it. They can collaborate by adding something. Yung MSTEAM, collaboration din in MSTEAM. If you want them to develop their skills in teamwork, team building, yung MSTEAM pwede nating gamitin Okay, and example mo, learning apps na ginagamit natin, the Waze Learning. May mga apps na ginagamit ko rin ito minsan if you want to check your pronunciation, yung English vocabulary. Magsasalita ka doon sa cellphone and then the apps will correct yung grammar or pronunciation. So pwede siyang gawin. Sa skill development naman, example, you want to develop their video editing, kasi mga EBM sila, mga senior high school, mga EBM. Ito pang business na mga and I want to develop their pag-shoot ng mga paggawa ng mga posters. Of course, using Canva, they can create posters using Canva for their business. And if I want them to shoot a commercial, short commercial, they can use naman yung CapCut na pang video editing. Of course, mga premium version ng mga CapCut and Canva, marami kang pwedeng gawin din around the apps. And performance support naman, yes, ginagamit naman natin yung mga Quillbot. Sabi ko sa kanila Doc, mahal yung Quillbot pang premium 500 pesos. Sabi ko sa kanila, ito research subject. Sabi ko sa kanila, mag-contribute lang kayo ng 100 pesos per group. That is good na for 1 month. Then palitan lang yung paggamit ng Quillbot. Important is you know how to use the Quillbot, how to rephrase yung mga sinusulat niyo sa research. And it also develop their ethics in research, kasi pag walang Quillbot, they will just copy paste yung mga sinusulat nila. Pero pag may Quillbot silang ginagamit, they can be forced to rephrase, paraphrase yung kanilang mga materials na nakukuha sa online or internet. At least they will be they have this responsibility na mag-rephrasing, hindi mag-copy paste lang. Siyempre mahirap na magsulat ng mga research, That's why it aids them in performing well sa pagsulat, pag-construct ng mga sentences, paragraphs. And of course, social learning, MSTEAM is one form of apps na pwede natin gamitin sa social learning ng mga estudyante natin, kasi collaborative yan Okay, and I'll be moving. Benefits of mobile learning, personalization.
Kasi nakakausap natin mga estudyante natin. Personalization, example, sabi ko sa mga estudyante, mga mahiyaan ng iba, no? O sige, magpaiwan ka mamaya. Pagkatapos ng klase natin, pag nag-exit na sila sa ating meet, o maiwan ka dyan. Yan. Mag-uusap tayo. Or hindi ka, or ano kaya, the other thing is, dumating ka ng maaga sa meet natin. If you want to consult something na hindi mo nagagawa sa face-to-face, dumating ka ng maaga. Tapos hindi mo na mag-accept ng mga estudyante kung mayroon kang gustong i-consult pag mga masyadong mahihain. Ayan, no? And of course, they can also personalize sa mga submissions nila. Example, sa submission ng mga work nila, instead of just MS Word format, they can design. Maraming magaling sa mag-design ng mga paper. Instead of plain bond paper, they design borders. So, sabi ko kasi may didagdag points sa mga who took the effort to design their work. Pero MS Word lang yun pero nagdi-design sila So they can personalize, no? Yung mga submission nila. Kahit yun ay mga paragraphing lang or reasoning, iba dinadaan sa design para daw medyo mataas yung kanilang yung kanilang mga grades. Ayan. Benefit. Mobile and app-based learning offer unmatched flexibility. Ayan, what I want dito sa mobile learning, yung lesson ko is they can read sa laptop, they can read in a tablet, in a cellphone. Pag walang klase, magdi-declare si Dean, o sige, yung mga walang face-to-face ngayon, all face-to-face will be converted into online. Yan, napaka-flexible, Dati kasi, nung wala akong mga gadget, pag walang pasok, pag cancel yung pasok because of a typhoon, walang pasok, so walang bayad yung teacher. Walang sahod, di ba? Ngayon, kahit kinancel yung klase, what I want sa school, sa BMC is tuloy-tuloy pa rin klase. Kahit may bagyo, tuloy-tuloy pa rin klase. We just convert the face-to-face into online learning using gadget. Ayan. So yung sahod tuloy-tuloy pa rin. And yung isang university ko rin, the QCU, dati, rin sila, may time din silang kino-convert nila yung face-to-face classes into online para yung sa other mga faculty tuloy-tuloy pa rin. And from the point of view of the school, siyempre, pag may face-to-face, gastos yan air conditioning units, mga ilaw, di ba? Bayad sa mga naglilinis. Pag online, using mobile or online classes, using gadgets, cost cutting yan from the point of view of mga owners ng isang organization, di ba? Kasi walang room na gagamitin At wala ring mga ilaw, tubig na gagamitin sa school. So maganda sa kanila yan, Although nagmi-meet naman kami ng every month kasi may social night sa BMC. So kahit online yung klase, we meet every month for the socialization. Para hindi pa rin mawawala yung connection ng mga faculty sa mga estudyante and sa mga co-faculty. And siyempre regular meeting pa rin para may reach out pa rin na nangyayaring school sa mga faculty. Okay, and 70% this percentage of learner. Studies show that learners who engage in mobile and app-based learning. So, ganda yun. Ang online learning kasi, siyempre gumagamit tayo ng mga gadget, colorful gadget, video, photos, pictures, presentation, na napaka-colorful. So, mas na-retain din sa mga estudyante yung mga kanilang pinag-aralan. Kaya sa class marami distraction Pag nagklase yung mga estudyante, hindi lang nakikinig kasi yung katabi doing something, saying something, madidista ka rin, di ba? Tapos may mga latecomers. Pag mga late, maglilingunan lahat yan. Pag ilan yung late sa isang klase, example, may 5 na late sa isang klase yung mga estudyante,
So you can imagine how many times they will be distracted ng mga dumarating. Kaya minsan ako I set the limit. Example, ang grace period natin, 20 minutes. Example, the classes is 7 o'clock. They can still allowed to enter the class at 7:20, 20 minutes. But beyond 7:20, pag 7:30 na, masyadong late na yan. So, I discourage them to from entering the classroom pag masyadong late na. Sabi ko sa kanila, sige, kung masyadong late na kayo and to avoid distraction, since naka-upload naman yung lesson sa Google Classroom, doon na ka mag-view. O kahit sa online pag sa online masyadong late na, di ba? Example, ang klase 3 oras. May dumarating estudyante after 1 hour. Maganda sa online, nalalak natin yung ating classroom. Sa isang school ko kasi, walang lock yung pinto So kahit sino pwedeng pumasok, kahit late na ka pwedeng pumasok kasi hindi nalalak yung pinto sa loob. Pero sa online, what I like, another thing in online is we can restrict yung pagpasok ng estudyante pag masyado ng late na sila, para hindi na masyadong distracted. Okay? So, that's the mga reasons na-retain kasi saka personalize parang pag ikaw ay nakikinig sa classroom tapos yung klase online, parang ang kausap mo, parang kailan ng teacher magkausap kasi di mo narinig ibang classmates mo. Parang one-on-one lang, di ba? Pag nag-uusap kayo, nag-attend ka ng online kasi nga para sa personalized. So, mas nare-retain yung sa'yo. Pag sa Blackboard kasi, pag sa likod ka nakaupo, pag on-site yung setting, tapos sa likod ka nakaupo. Tapos yung PowerPoint, mga text ng PowerPoint, medyo malayo na. Hindi mo na masyadong mabasa, Pero pag umating ka ng online class, nasa screen ng laptop mo yung pinipresent, So, napakalapit mo, mas na-retain sa'yo, mas na-engage ka dun sa screen kaysa isang board na malayo pag naka-on-site. So, mas na-retain sa'yo yung klase plus you have your headphone, you have your earphone, di ba? So, parang kausap mo lang yung mga yung teacher mo, parang personalized talaga siya. So, mas na-retain. And plus the fact na colorful yung slide, may mga graphics na ginagamit tulad ngayon, di ba? If you are using Canva, maraming graphics nang nakapresent yan, mga built-in graphics sa Canva. Samantalang dati, pag wala ng PowerPoint dati, parang magda-download ko ng photo to attach dun sa yung presentation. Pero ngayon, built-in, Pag ginamit mo yung Canva Premium. And maganda sa mga teachers na, marami tayong materials na pwedeng gamitin. Like Canva, Philbat, Coursera, mga video editor na just upload the photo and they will create a video for you. You can create cartoons, You can cartoonize yourself. You can lip sync a dialogue. Dati hindi ganun Hindi naman siya engaging pag mga ganun ginagamit natin mga tools. Challenges naman. Barriers to mobile learning. Lahat ng bagay may dalawang sides. Technical and learner-related barriers or challenges. We should know this one. Effective, we should know how to go around para malaman natin paano mas maging effective yung pag-deliver natin mga mobile lessons. And para all the time accessible sa mga learners natin yung mga lessons and they are more engaged. Right? The first barrier, the device challenges. Although ang cellphone is common na, para sa ang relo, na lahat ay may relo, Di tulad dating kunti lang may cellphone. Pero ngayon, 100% ng mga estudyante natin. Kung mayroon mang walang cellphone, isa lang. And those are mga remote cases na naiwanin yung cellphone, nabasag yung cellphone, pinapais yung cellphone. But normally, lahat sila may dalang cellphones or gadgets or tablets. So, yung barrier pag wala siyang dalang gadget or it does not know how to use a gadget or mababa yung memory. Pag mababa memory, nag-send ka ng PowerPoint, ng video, hindi niya ma-download. The other one, yung literacy. Although mayroon silang gadget, pero hindi nila alam mga apps gamitin.
Example, nagpa-Kahoot ka, meron silang gadget, nagpa-Kahoot ka, they don't know how to use yung Kahoot. Or they have the gadget, pero they don't know how to use Quillbot. How to use Quillbot in writing or paraphrasing. Or they don't know where to... Example, if my subject is research, sabi ko they don't know yung Google Scholar. Sabi ko, Google Scholar gamitin nyo kasi yan ay talagang mga journals na reviewed na. So instead of using mga blogs, Google Scholar articles ang inyong gamitin. Iba hindi alam paano paggamit ng Google Scholar, sa ang website pupunta, kukuha, hindi alam paggamit ng AI. Ang AI is di ba? Depende sa ini-input mong instruction sa AI. Para kung anong info ang iyong hinahanap, dapat eksakto kasi ang AI garbage out din eh. Pag mali yung instruction, mali rin yung output na ibibigay sa inyo, so dapat tama instruction mo para yung result. Iba hindi alam hindi alam gawin yan sa sa AI. Kaya mga result na kanilang hinahanap, hindi rin accurate, hindi rin reliable. Third one, siyempre, the connectivity. Meron silang, they are good in online. They're good in browsing. They have the right gadget. Ang problem, wala silang connectivity. May school ako sa Cagayan palaging meron sang problem sa connectivity. Pag galing ng estudyante, masisipag mag-aral. Ang problema doon palagi, ang since Cagayan up north, palaging may bagyo. Sa isang buwan, parang wala kaming nabubuong palagi may time, may araw na wala kaming klase because of connectivity. But what I like with those people, estudyante sa Cagayan, kahit bumabagyo, kahit wala silang ilaw, umattend pa rin silang klase. Sabi ko, kalawa walang ilaw dyan, walang kuryente sa dyan sa Cagayan. Ba't naka-attend kayo ngayon? Sabi sa akin, sir, pumunta kami ng barangay hall, nag-charge kami doon. Pumilo daw sila sa barangay hall or something para makapag-charge lang, para maka-attend sila ng klase ng alas 6 ng gabi sa klase ko. So talagang siya, responsible, masipag talaga, masipag pumasok ng maaga. Talo pa nga nila mga estudyante ko sa Manila palaging late sila. Talagang right on the dot, papasok ng klase mga yan. Yun nga lang, minsan nawawala sila sa meet namin because of connectivity. Minsan naglalag, hindi ka magkarinigan minsan. Kasi walang ilaw. Walang ilaw, walang wifi, bagyo, ganun. Mga barriers dun connectivity. And of course, distraction is also happening as a barrier sa mobile learning. Ang common dito, what I have noticed na pag ang klase namin ay face-to-face. But they are also allowed to browse their cellphone. Ba naglalaro? Naglalaro sila, O kaya they are attending their classes online naman. Minsan, they can't avoid browsing So instead of listening din sa aming Zoom meeting or MS Team meeting, yung iba nagbabrowse. Kasi minsan narinig ko yan umattend ng klase. Naka-open yung mic. Aba kumakanta. Yung pala nagbabrowse ng lyrics ng isang kanta habang umattend, hindi na naka-open pala kanyang microphone. So narinig sa maraming ganun na may nanonood ng movies or something, may tinatawagan, may naglalaro. Yung mga online distraction. Pag nasa sakyan man sila, although flexible sila, they can attend my classes even if they are in transit. Nasa bus, nasa jeep, nasa sasakyan. Distraction naman dito yung outside noise na maingay, na rinig yung ingay. Yan, distraction, nalobat, nawala ng wifi, yan. Na-disconnect yung mga distractions sa kanila minsan marinig mo yung although they are attending classes at home, distraction naman yung mga outside noise naman sa bahay. Mga aso o manok, di ba? Kahit ako minsan sabi may mga aso ako dito. So minsan nagklase ako
pag may nagde-deliver, no, mga aso na tatahulan. So, naririnig ng mga estudyante. Kahit meron kang noise cancellation. Okay, and ensuring high-quality content and effective organizational integration are critical for successful mobile learning implementation. Itong sa organizational integration, maganda sa mga school na they are letting the employees, the faculty to attend mga training on online learning, mga bagong apps na pwedeng gamitin, no? Like mga Turnitin, nagpapatraining sila ng ganito. Okay? Kapag wala kasing support ng organization, o tulad sa isa kong university, they provided a free laptop sa mga estudyante. They provided packet wifi sa mga estudyante and faculty para tuloy-tuloy yung Kasi sa mga bang university, they provide internet allowance. Like example, 500 per month. Di ba? Pang internet. Para tuloy-tuloy yung yung pag online learning mo, pag walang quality content. Example, they will provide you with the free access sa library, online library, para pwedeng mag-browse doon sa may subscription Example, sa isang university ko naman, meron siyang subscription sa isang subscription database ng mga research. So pwede mo siyang gamitin in creating your content. Mga copyright free na mga videos they provide para pwedeng magamit, mga online resources na pwede mong gamitin sa iyong klase pag-create ng content. Yung sa kanang university may shooting room naman dun sa loob. Mga year 2015 yata yung first, bagong-bago pa lang yung online dati. Online classes siyempre, so may yung isang university ko, they provide a shooting room na doon ako mag-lecture, tapos i-shoot ako ng video. Tapos sila na mag-edit and upload sa platform. Yun, so dati wala nang problema sa shooting, editing ng mga video. Kasi yung school mismo, they provide this infrastructure na mayroong shooting room, audiovisual room na magandang gamitin. May cameraman, ganun. May taga-edit. Okay, and AI chatbot naman. Transforming education. They are using chatbot pero sometimes chatbot are very annoying Di ba? Maganda sa business ang chatbot, or maganda sa isang school ang chatbot kasi anytime of the day may sumasagot. Kahit alas 12 ng gabi nag-inquire ka dyan, may sumasagot, chatbot nga lang, di ba? Pero sometimes annoying kasi sagot ng chatbot minsan generic, hindi siya personalized para sa iyo. Nga lang, magandang may at least may sumasagot sa'yo, di ba? Pag mga alanganing oras kasi ganun. And of course, siyempre, we are now familiar with AI, no? Lahat tayo gumagamit ng AI. For me, I'm using AI naman talaga in creating photo, creating cartoons for my presentation. But it's important, pag ginamit natin yung AI, sabi ng isang speaker, okay gamitan yung AI? Kasi it's there, no? Nandiyan ang AI para sa atin para gamitin, but be responsible in using. Example, yung ChatGPT or Philbot, gamitin mo lang yan in paraphrasing, rephrasing, checking your grammar as a tool, no? Kasi we can't avoid using, so gamitin natin. We should coexist. Huwag ka lang gamitin ang AI na siya magsusulat para sa'yo, na isang gumawa ka ng thesis, no, or research, tapos pinagawa mo sa AI. Yan ang unethical. Gamitin natin siya as tool. Example, you want to rephrase, no? You want to paraphrase something, check your grammar, yan. Hindi mo lang siya pwedeng gamitin. And what is we also like about AI, di ba?
Nasa middle ka ng meeting and yung speaker biglang may tinanong sa'yo, real time may sagot ka na kaagad sa AI, di ba? Yung wife ko nga ganun ginagawa May meeting sa kanilang office. Ako na sa bahay. Itatanong sa akin kung anong sagot dito, siyempre may AI. So, madali ko na sasagot. Parang dati nga nagkakitaan ko yung AI dati na may nagpapa-solve ng problem. Accounting. Sabi ko, sige, solve mo sa akin, bigyan mo sa akin. Di sinolve ko siya. Ayan. Binayaran tuloy ako ng 1,000 pesos. Hindi niya alam na gumagamit tayo ng AI. Yung mga time na year 2023, mga January 2023. Alam mo masyadong gumagamit ng ChatGPT that time Akala nila lahat ang galing-galing mo no? Di ba na? You have been using ChatGPT. Okay, and for us as faculty, as teacher, maganda rin yung may kasi we can, example, you're using Google Classroom or MS Team. We can check the work ng mga estudyante. We can return the paper right away. Kinigrade natin. Madaling mag-kulit Madaling. Sa MS Team, kitang-kita natin mga estudyante hindi nagsasubmit Kasi nakalagay doon, for example, sa inyong mga MS Team, turned in. Pag nakita mo, turn in, alam mo kaagad. Bilang mo kaagad kung sino nagsubmit. Bilang mo rin kung hindi sino hindi nagsasubmit. Kapag yan ay wala tayong AI, we can't do that real time So parang medyo matagal sa atin. And of course, yung checking, di ba? Yung checking ng mga exams, madali na para sa atin no? Kahit na yung multiple choice, yun nga lang, pag essay type, chine-check din natin ng in-person without using AI. Augmented and virtual reality. Integration of augmented reality and virtual. Sa US may isang estudyante sa US. Ang kanyang product is he is selling, vendor siya ng isang LMS. Na hindi pa ginagamit sa Pilipinas. I don't know kung ginagamit pa sa Pilipinas to ngayon. Using virtual reality, parang they will wear this gadget and para sila na isang virtual school. Papasok sa canteen, papasok sa gym, ganun. Pero VR ang suot nila. Parang nakakapasal siya dun sa room. Dun sa campus. Just using virtual reality gadget tulad nito. Kasi time will come down, no? I forgot anong tawag dito, meta universe data tawag nila dito, meta universe na. Time will come the future na will exist in meta universe na. Parang lahat tayo may example, lahat tayo may suot na VR na ganito sa photo. Tapos mamasyal tayo sa isang universe na meta. Provided lahat ay naka-VR gadget na. Parang doon tayo nagkikita-kita sa meta universe. So pwede rin mag-umunod ng mga classes na ganito. Sa bahay ka lang, for example, no? Tapos ang mga pupil, mga estudyante may suot na VR gadget na tulad nito. And they can attend classes, they can roam around the campus. Nagkikita-kita sila doon. Parang I don't know, how does it work pa? Hindi ko pa masyadong alam. Nag-demo lang yung estudyante kong Amerikano theoretical pa lang yung kanyang diniscuss sa amin last time Hindi pa yung actual that how does it work actually sa isang classroom or campus. But I got the idea na, para maganda yung kanyang idea na without going to classes. Di ba sa US naman may problem sila doon na yung mga estudyante minsan may mga dito. Teenagers na distracted, mentally distracted ng mga estudyante. Tapos bigla na lang mamamaril sa campus. So maganda yung sa bahay lang yung estudyante daw. Collaborative learning. Isang klase, cognitive, emotional, tapos social. So dapat may mga social pa rin, social presence. Kahit yan ay mobile, meron pa rin social presence, engagement, interaction. Kahit sa mga Zoom natin, kaya minsan nag-grouping din ako kahit Zoom meeting yan, kahit MS Team, ginugroup ko pa rin sila using virtual, using breakout room. Ginugrupo ko sila, yan.
para meron pa rin silang interaction. Reporting, we can do reporting. I have been report on a topic na per group. Important sa akin, pag nag-report sila, dapat naka-open camera. Dapat lahat sila ay na-presentable din. Kahit online, I require them to be presentable, naka-BHS, naka-uniform, as if they're presenting on site. Kasi important yung self-confidence nila, social interaction. Di dapat naka-open camera yung mga reporters. Diba kasi mahihain, hindi nag-open camera eh. So, but we can record them to open their camera if they are reporting something. Iba kasi, sir, nahiya ako pag naka-open camera. Sabi, exactly, yun ang reason bakit pinapa-open camera ko kayo. Para yung mga inhibitions nyo, shyness, ay matanggal. Sir, naka-spotlight kami, okay lang yan. Matutunan yung mga self-confidence, social skills pag kayo na naka-open camera. Lahat ng mga then may Q&A, question and answer part na. Minsan naman pag walang pag asynchronous walang meet up eh. Ang gawa ko diyan, yung mga assign na reporters in one particular day para may Q&A, I let them record the report using talk show format. At least mayroong collaboration, may Q&A, pag talk show format. Kaya straight reporting. Then I will record their video, submit to me, then I will upload sa aming MS team. Then everybody will watch the recording. So may collaborative and interaction doon, and siyempre yung self-confidence sa mga reporters na de-develop din. Higher education application. Ang maganda sa sa example sa higher education. May mga apps na ginagamit. Common nga yung di ba? Yung sasabi ko ninang Philbat na pwedeng gamitin. Coursera. Mga estudyanteng they don't have the time, they can access online learning platform like the Coursera. Pwedeng gamitin yan eh. Or Canva, mga reporters ngayon, they will just have a Canva. Dati gumagawa sila ng kaya minsan nagtataka ako sabi, dati, ang tagal lang makagawa ng PowerPoint, pero minsan I assigned a topic. Inassign ko ng umaga yung topic. Hapon, sinabit ng kanyang PowerPoint eh. So, ganun kabilis dito tulad dati na we'll start from scratch if you're going to create your PowerPoint. Ang bilis eh. Yun nga lang, pag Canva, limited yung pag hindi ka naka-premium, limited yung slide na pwede mong gawin. Or pag nag-type pa sa Canva, create a PowerPoint about something. Pag hindi mo na-specify kung ilang slide, bibigyan ka lang niya ng 9 slides. So, dapat na-specify mo. Create a PowerPoint with 20 slides. Pag naka-premium ka, ha? Pag hindi ka naka-premium, hindi mo download yung PowerPoint yan. Dapat naka-premium para pwede mo i-download yung PowerPoint. Kasi pag hindi naka-premium, PDF lang. Minsan ako I will require them to submit the PowerPoint mismo. Para in-edit nila yung kanilang gawa. Pag PDF kasi, hindi na in-edit eh. Okay, and language learning app, interactive lessons. Marami to sa sa online. Example, you want to learn something Spanish, no? Dati nag-enroll pa tayo eh. You want to learn grammar, pronunciation, English conversation, fluency. Dati nag-enroll pa ako dyan eh. Wala pa mga internet dati. Ngayon kasi marami ng apps yung pwedeng gamitin, di ba? You want to measure your IQ, meron. You want to measure your English conversation, fluency, your pronunciation, or grammar, your history knowledge, meron. Ngayon, if you want to study naman global online learning platform, Coursera na gamitin natin. Ito yung mga parang sa university, they offer this one. They offer crash courses sa AMA University. They offer doctoral studies, they offer AI, they offer cybersecurity. Pag global naman, although AMA is global, pero siyempre mas malabak ang Coursera na platform. Mas maraming estudyante.
Meron vocabulary builder ng mga apps, no? Dati, if I can recall dati, yung mga anak ko dati, tinatype ko pa ng ng mga words pa araw-araw meron sa bagong words, tinatype ko talaga, tapos piniprint. Ngayon, hindi na. Nasa apps na yung mga vocabulary na pwedeng pag-aralan. Okay, and mobile learning, strategic enabler for educational development. So it will stay. We should exist side by side. We should not be intimidated, dominated by AI. Instead, we should use them as a tool. Yung digital learning, AI, apps, mobile. We should coexist with them. Use them as a tool sa ating mga teaching and learning. Conclusion ng ating lesson. Now, sa masunod na I'm going to present some samples ng mga apps. But before I go to those slides, ito yung sinabi ni Jane Hart. Mobile learning is not about technology, it's about learning. Dapat tayong matuto, don't be intimidated ng technology. Important, mas matutunan pag gamit tayong technology. Huwag natin tingnan na yan ay will dominate us. Gamitin nating tools. Something from Jane Hart. I just want to show here mga apps na ginagamit ko. Nagagamitin niya rin sa inyong mga classes. Tama itong MS Team. This is a platform of MS Team. Pag sa laptop, ang desktop ginagamit mo, ito yung pinaka-interface niya. So you have all your subjects here. So ganun karaming subjects ko ngayon, mga 10 subjects ata ko ngayon Pag 11 itong TCP. So ganun siya karami, no? Yung MS Team. At marami yan, mahaba kasi we started using MS Team 2020. So you can imagine, no? Ilang boxes lang meron ako dyan. Kasi bawat sem, for example, I have like 7 subjects. Yung iba naman ay repetitive na ulit. Pero ang dami ko nang nagawang subjects na kapag upload ng PowerPoint, mga lessons, no? For the last 5 years. So, ganun siya karami, no? Sa mobile naman, of course, you have your mobile version ng MS Team. So, ito yun. And if you open your MS Team, yung kanyang interface ay ganito. Iba yung kanyang interface pag mobile ginagamit mo, ganito sa vertical. Example, sa aking mobile MS Team, ito yung interface niya. There is our study technology and teaching. I have basic micro and trip management, visibility, financial. Ayan. So pag ako example, pag matutulog na ako, biglang may mag-message, pwede bang pa-open? So mobile na lang aking binubuksan. Ito na lang kaysa magbukas ng ng laptop. Important mayroong mobile version talaga ng isang app, no? Para pag hindi mo dala yung laptop mo, you can edit, you can open, you can add something dun sa yung lesson. Okay, and ito naman ginagamit ko sa university, sa AMA University. Moodle interface naman ginagamit namin doon. Moodle. We have been using this like 2015. We started using 2015 ng Moodle. So, ito yung aking mga subjects. Sa mga doctoral students ko naman to. I'm handling doctoral writing, managerial, advanced stat, management accounting. So, ito yung interface ng Moodle. Na ginagamit din ng ibang schools, no? Yung Moodle. I can recall nag-training ko dati sa Moodle para ang speaker isang elementary teacher. Ibig sabihin doon, ginagamit din ginagamit na yung Moodle sa kanilang school. And we have the mobile version, this one. Yan, sa yung mga cellphones. And ito naman yung Google Classroom naman. Ito na interface ng Google Classroom pag ikaw ay nagtuturo na or sa ibang mga teachers dito, of course, ma'am, sirs, mga teachers dito, of course, you know this one. But for those who are not yet handling classes, ito yung laman, the normal interface ng Google Classroom. And you have your subjects here. Ayan, then it has the mobile version naman. Google Classroom, ayan. So pag click mo yung icon na to, it will open up, then ito yung kanya magiging interface. So vertical din siya.
Pag sa mobile gadget na ang yung ginamit sa entrep management, for example, franchising, supply chain. And you can also edit your example date ng assignment, activity. Dito na nag-edit sa cellphones. Sa mobile version ng Google Classroom. And ito naman ginagamit ko sa sa recitation. Ito yung app na Name Picker Ninja. So basically, you will upload here yung mga pangalan nila, no? Mga pangalan mo sa estudyante mo. Then pag click mo yung go, automatic mag-roll siya. And then it will pick out randomly a name, pangalan. Kung sino na pick out nung app. Example sa Ernest Hemingway, no? Sa ang recitation. So excited mga bata dito kasi may sound siya tapos nag-roll up. So may suspense kung sino matatapat na pangalan. So recitation. Of course, iba ginagamit naman yung Wheel of Names, di ba? Na paikot naman siya. Ito ginagamit ko rin minsan sa recitation yung Wheel of Names. Ito kanyang desktop version, ito naman yung kanyang mobile version. Paikot siya. Pwede mo gamitin yan kung sino magre-report. Example, mag-assign ako ng reporters. Group 2, Group 3, or yung isang estudyante, i-assign mo sa grupo siya. So, para wala kang bias, yung pangalan niya, i-assign mo kung kaninong grupo sa ma-assign, Group 1, Group 2, Group 3. Para walang bias. Okay? And of course, meron tayong Canva na ginagamit na very useful sa atin as faculty kasi we can create our posters, our video, we can create the presentation, PowerPoint, certificate, mga brochure para sa ating klase. As example, no? Yan. Pero madalas natin ginagamit yan, yung, of course, the PowerPoint presentation. No? So, but you have to invest some amount para premium yung version para na-download as PowerPoint. At mas marami siyang features. Then, of course, some of you here are familiar naman sa Canva, di ba? But meron siguro hindi, kaya I'm just sharing. Ito naman yung mobile version ng Canva. Ayan. Canva photo and video editor. Pang cartoons, no? Sometimes ginagamit ko pang cartoons Kasi pag mas dati mga senior high school, ganda yung naka-cartoonize yung litrato mo sa yung PowerPoint. For emphasis, no? And of course, meron tayong Kahoot. Yung pinagawa ko sa last time, Kahoot, no? Na marami siyang laman, pero may premium version siya. Yung basic lang, pwede kang, you can create your quiz para interactive. May version to na, na quiz din siya, but they are building blocks. Nagbibuild siya ng blocks. Bawat tamang sagot, nagbibuild ng blocks. So, yung pinakamataas na blocks, siya yung panalo. Kung yung pinakamataas na building na gawa, siya yung panalo. So, every correct answer is equivalent to 1 block na madadagdag. So, maganda dito kasi nakikita nila yung pagtaas ng kanilang mga blocks, mga buildings. Exciting kasi unahan silang magpataas Okay, so of course, this one is the mobile version naman ng Kahoot, di ba? Okay, and ito naman yung PDF converter na ginagamit ko rin to na if you want to convert a PDF to PowerPoint, or convert MS Word to PDF or PDF to MS Word. Yan. So, nagagamitan din natin siya as converter, no? And of course, very useful din sa ating Google Drive kasi pag nagpapasubmit tayo para hindi flooded yung ating inbox o hindi flooded yung ating messenger, we just create a Google Drive, then give to them the link ng Google Drive, dun sila magsasubmit. Sample, pag video yung pinapasubmit mo sa kanila, hindi pwede sa email kasi malaki. So, I just let them upload sa aking Google Drive na ginawa para sa kanila. Para isang platform lang, pagbukas ko, nandun lahat yung yung mga pangalan naman nag-submit. Isang tinginan, di ba? Nandun lahat sila. Para hindi flooded ang iyong And of course, you can also, pag meron ka activity, for example, para
para hindi can access. Sa Google Drive ko rin ina-upload yung activity. Then sabi ko sana, okay, you can access the activity sa aking Google Drive and doon na kayo mag-submit ng inyong mga activities per group, per classes na, per section, para hindi nakakalito. And of course, you have the mobile version naman ng Google Drive. Sometimes ginagamit natin OneDrive, no? Pag Microsoft OneDrive ang ginagamit natin. Ito yung Coursera ang sinasabi ko kanina, no, na if you want to go to learn online, may Coursera. At ito naman yung kanyang mobile version. Okay, and interactive, itong mga interactive PowerPoint games ko. So kinakwento ko sa dati na I purchase a interactive PowerPoint games. So marami siyang folders, maraming laman, iba-iba yan. Mayroon pang games, mayroon pang quiz. Yan, no? So ina-edit ko lang yan para hindi sila na boring sa lesson ng palaging ganun na lang, di ba? So I purchased this one, parang mura lang kung binili ito eh. Pero marami siyang laman. Meron siyang parang Family Feud, may Guess the Logo, ayan, no? May about numbers din, may games, may about social studies, may about English conversation. So marami siyang laman, no? If you want a copy of this one, pwede ako yung bigyan. Ito man exam reader. Pag masyadong marami kang estudyante, you can use the exam reader. You can download this one. Ito yung pinaka-apps, the exam reader. Then if you open that, marami kang option dyan, no? You want to create a quiz, tutorial, reports, application. So, ginagamit natin ito sa paggawa ng exam. Example ito, gawa ka ng exam. Susulat mo yung mga tamang sagot dito. Then pag mag-check ka na, you will just scan. So it will generate a answer sheet. So dito mga estudyante magsasagot. Yan. Tapos i-scan mo na lang yan. Example, you will print this answer sheet. You will print this one. Then magsisave sila dyan, for example. Then pag nasabit na sa iyo yung printed mga papel nila, i-scan mo na lang to using the app. So madali mag-checking, no? Hindi ka na magtatagal pag-checking pag multiple choice. Okay, and of course you have the Google Meet na ginagamit, di ba? Ginagamit natin to. Nagamit to pag example, I will travel from Cagayan to Manila. Pag sa bus 13 hours yung travel time. So sa bus nagklase ako eh. Google Meet. Pag nalobat yung laptop, sa cellphone gagamitin. Kaya pag umuwi ako ng Cagayan, dapat yung bus ko yung executive, yung may sarili kang room. Kasi nagkaklase ako habang nasa bus eh. Pag normal bus lang kasi, hindi ka pwede magklase kasi maingay sa katabi, di ba? Pero dapat yung executive na may sarili kang room dun sa bus, mga biyaheng Cagayan. Para makapagklase ka. Parang business class. Okay, let me see kung meron pa. Ito na yung Padlet na ginagamit natin. This one is interactive din siya. Ito yung kanyang desktop version. Para sa mga post-it na example, lahat ng estudyante mo ay mayroong may Padlet na ganito, may platform na ganito. And if they want to say something, pagta-type lang sila, tapos para sa post-it na ilalagay dito sa Padlet. So you can imagine, pag lahat sila nag-type, mapupuno ito ng post-it na sticker. Ganun siya, no? Pag desktop version yan. Pag recitation, ginagamit ito pag recitation eh. So instead of saying something, I will let them, okay, pa-type sa post-it ng yung mga sagot, ideas, or opinions para ma-post dito sa ating board. Yan. Ito naman yung kanyang, mobile cellphone version ng Padlet. Okay, so that's the last one. I hope that you guys got something. At least may kahit siguro may nakuha na pwedeng gamitin sa ating mga classroom. Later on, pag kayo mga teachers na sa high school or sa university.
Okay, and with that one, thank you for listening. And once again, this is Dr. Cortez. Pa-subscribe naman sa aking munting channel. Maraming salamat everyone. Bye.